Mga kapuso, ilang araw na po tayong nakararanas ng masamang panahon na dala ng habagat na unang pinalakas ng Bagyong Krising at ngayon nga ay naman ng Bagyong Dante at ng Emong. Nagdulot na ito ng kaliwat ka ng baha at landslide at perwisyo sa mga kapuso natin. Kaugnay niyan, makaprem natin live ngayong umaga si Ginoong Chris Perez, Pag-asa Assistant Weather Services Chief. Sir Chris, magandang umaga po. Welcome po sa Unang Hirit. Magandang umaga, Anjo, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Ito, Sir Chris, may dalawang bagyo ngayon sa loob ng PAR. Mas malakas pa ba yung ulan na mararanasan natin sa mga susunod na araw o ihina rin? Well, posible po na makaranas nga tayo ng mas malakas na ulan, no? Dahil una-una, kung titingnan natin yung location nitong bagyong si Emong ay napakalapit dito sa Ilocos Region. At pag mas malapit ang bagyo ay mas malapit yung na-impluensyang habagat gaya nga na nakikita natin dito sa ating latest satellite imagery. No? Mapapansin natin yung mapulang ulap, yung makapal na ulap na pwedeng magdulot ng pag-ulan ay halos tumatagos hanggang dito sa silangang bahagi nga ng Southern Luzon area at kasama na nga dyan ang Metro Manila. Bukod pa dyan, itong bagyong si Dante, itong dalawang bagyo, Emong at Dante ay patuloy nga magpapaibay ng habagat. Kaya't asahan po natin yung mga pag-ulan sa mga darating na araw ngayong linggo until the weekend. Mahaba-haba yan. Ito, Sir Chris, ano-ano pong lugar yung pinaka-apektado nitong dalawang bagyong to? Tsaka yung pag-uulan na dala nitong dalawa? Well, ang unang-una po, itong severe tropical storm na si Emong ay inaasang magpapaulan sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon. Samantala, bagamat malayo itong tropical storm na si Dante, gaya nga na nabanggit natin kanina, parehong magpapaibay ng habagat. Kung kaya't not only the Northern Luzon area yung kailangan maging alerto sa mga pag-ulan, no, na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pag-ulan ng lupa, kundi itong nakararaming bahagi rin ng Central at Southern Luzon, lalong-lalo na yung mga lalawigan sa Western section at kasama na nga dyan ang Metro Manila. Sir Chris, etong si Dante tsaka si Emong, may chance bang maging typhoon to habang nasa loob ng PAR? Ito pong bagyong si Emong ay we're not ruling out the possibility na posibleng umabot pa ng typhoon category bago tumama dito sa may bandang Ilocos Region. Samantala ito ng mga bagyo si Dante, nakikita po natin ay halos na malapit na sa northern boundary nating area of responsibility. So all throughout its course, inaasahan natin posibleng manatili ito. Maybe lumakas ng bahagya pero nasa tropical storm category pa rin. Ito po, pwede po bang pakipaliwanag sa mga manonood ngayon kung ano itong Fujiwara effect tsaka nangyayari ba ito between Dante and Emong sa ngayon? Well, ang Fujiwara effect po, ito po isang pag-aaral na kung saan binabanggit na ang paggalaw ng isang bagyo or dalawang bagyo ay nagkakaroon ng impluwensya sa isa't isa, lalong-lalo kung ang distansya lang ng dalawang bagyo ito ay humigit kumulang 1,500 kilometers. No? Normally, yung mas malakas na bagyo po, either ang tendency ay i-absorb yung mas mahinang weather system or may impluwensya niya yung paggalaw nitong mas mahinang weather system. Sa nakikita natin ngayon, kumikilos ng halos pahilaga itong si Dante, bahagyang na-impluwensya niya yung pagkilos ng bagyong si Emong. At sa mga susunod na araw, makikita natin na sa ating forecast track ay posible pang kumilos nga, pahilaga itong bagyong si Emong habang tuluyan ng nasa labas ng ating area of responsibility itong si Dante. Sir Chris, kailan natin huling naranasan itong Fujiwara effect? Well, last year nagkaroon tayo ng maraming bagyo, sabay-sabay na bagyo dito sa loob ng ating area of responsibility, pero medyo may kalayo. Pero nangyayari po ito, if my memory serves me right, 2018 nagkaroon tayo ng mga bagyo na halos nagmanifest itong Fujiwara effect. So hindi po mawawala itong, or nangyayari po ito karaniwan kapag marami tayong bagyo sa loob ng ating area of responsibility at malapit sa isa't isa. Sir Chris, ito naman, bilang malakas po yung ulan tsaka yung hangin, itong dalawa ni Bagyong Enteng tsaka ni Emong tsaka ni Dante, posible po bang makaranas ng storm surge o daluyong? Saan-saan po kaya? Ito pong Northern Luzon area, yung mga coastal communities dito ay posibleng makaranas ng storm surge sa mga darating na araw dahil ina-anticipate nga po natin ang pagkilos ng bagyong si Emong papalapit at posibleng ngang maglandfall sa may bandang Ilocos Region. So dapat alerto yung mga kababayan natin sa coastal communities ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and even the Pangasinan area po. Sir Chris, eto, nakatatlo na po tayong bagyo ngayong Hulyo pa lamang. May ahabol pa dyan ngayong buwan? Well, nakikita natin, we're not ruling out the possibility na baka next week ay meron pa isang bagyo na pumasok sa ating area of responsibility. Maraming salamat po, Ginoong Chris Perez, Pag-asa Assistant Weather Services Chief. Ingat po kayo, magandang umaga po, Sir Chris. Thank you. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.